Ilang ulit ko na bang sinabi sa'yo, ha Clarissa? Natigilan mo na ang lalaking yan. Dahil walang may dudulot sa'yong mabuti ang pakikipagrelasyon ng maaga. Hindi napigilang bulyo ni Giop sa kanyang anak na si Clarissa. Napakabata pa nito sa edad na 14 at nagnonobyo na. Hindi ito sumagot subalit ay umiyak na lamang ito matapos niyang kunin ng cellphone. You are grounded at hindi ka pwedeng humawak ng cellphone mo hanggat hindi mo inaayos yung buhay mo. Hiyaw ni Giop sabay tungo sa kusina para magluto ng hapunan nila. Nasa abroad ang asawa niyang si Katrina habang siya ay heto at taong bahay lamang. Siya ang nag-aalaga sa 2 anak na sina Clarissa at Carlo. Mabuti na lamang at mabait si Carlo, hindi pa saway kagaya ni Clarissa na napakatigas ang ulo. Pa, nilinis ko na po ang kulay. Tutulungan na lamang kita sa sinangag mo. Nakangiting wika ni Carlo nang inilabas ang lutuan. Napabuntong hininga na lamang si Gio, tas nimulang hiwain ng karne. Pareho sila ni Katrina na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kung kaya ay hindi siya nakapasok ng magandang trabaho, pero naitataguyod niya naman ang pamilya ng maayos noon. Hindi naman sila nagugutom. Pero ang gusto ni Katrina ay umangat sa buhay, kaya't nagpa siya itong mag-abroad at maging factory worker. Isa lamang siyang safety officer sa isang construction site. Pero malaki-laki rin naman ang sahod niya. Gusto lang talaga ni Katrina ng malaking pera, kaya't nagtrabaho ito bilang factory worker sa Korea. Malaki naman kasi talaga ang sahod nito, kung kaya medyo umangat na ang buhay nila ngayon. Pero heto naman ang anak niyang si Clarissa at napakatigas ng ulo. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang wala na si Clarissa sa kwarto nito kinaumagahan. Wala na rin ang bag ng kanyang anak at ilang mga gamit. Kung kaya ganoon na lamang ang pagkabog ng dibdib ni Giop, na halos salungkatin na niya ang mga kapitbahay dahil baka naroon lamang si Clarissa. Pa, nakita ko po ito. Iniwan ni ate. Malungkot na saad ni Carlo at iniabot sama ang isang papel. Sinasabi roon sa sulat na hayaan na raw siyang umalis dahil nasasakal na raw ito sa sobrang kaigpitan niya. Huwag daw kamo siyang mag-alala at umuwi ito sa nanay Minda na ina ni Katrina. Napahilamos ng mukha si Gio dahil sigurado siyang kung ano-anong kwento na naman ang gagawin ng biyanan niya para lamang siraan siya kay Katrina. Kagad na tumungo siya sa bahay ng biyanan niya doon sa may kabilang baryo. Kagaya nga ng naisip niya ay kung ano-ano na naman ang binubukan ng bunganga nito. Ni hindi pa nga siya nakakapagsalita ng mga bagay na nais niyang sabihin. Oh, nandito na ang magaling mong ama, Clarissa. Hoy, Giop, anong ginawa mo sa apo namin, ha? Bakit mo kinuha ang telepono ni Clarissa? Ma, papaliwanag po ako. Kinuha mo para hindi makontak ni Clarissa ang ina niya? Bakit, ha? Anong kabalbalan na naman ba ang ginagawa mo? At takot kang malaman ng asawa mo? Ma, kinuha ko lang po ang cellphone ni Clarissa dahil napakabata niya pa para mag-boyfriend. Diretsong sabi ni Giop kay Nanay Luisa, na ina nitong si Katrina. Abay, magtataka ka pa. Maganda yung apo ko. Kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Ganyan naman talaga ang mga kabataan ngayon. Kaya't ibalik mo na yung cellphone ni Clarissa. Ginagamit niya sa pag-aaral niya. Ma naman, ang sa akin lang naman po ay pinapangaralan ko si Clarissa dahil ama niya ako. Inirapan lamang si Giop ni Nanay Luisa at inablot ang cellphone mula sa mga kamay niya. Dito na muna yung bata dahil natatakot yan sa'yo at lagi mo na lamang pinapagalitan. Reklamo pa ng matanda. Napabuntong hininga na lamang si Giop kung kaya't ganito na lamang ang ugali ni Clarissa dahil sa palagi itong kinakampihan ng kanyang biyanan. Lumalaki na ang ulo ng anak niya dahil ipinagtatanggol ito ng mga biyanan niya kahit na mali ang pinagagagawa nito. Sobrang nagpupupuyos ang damdamin ni Giop sa pinagagagawa ng mga biyanan sa kanya. Ang liit ng tingin ng mga ito sa kanya dahil palibhasa ay wala siyang trabaho. Palagi siyang pinag-iinitan at ginagawang pulutan ng mga marites sa kabilang baryo. At sinasabi ng mga ito na isa raw siyang batugan na asawa. Sa ngayon ay wala pa siyang trabaho dahil personal niyang inaalagaan ang kanyang mga anak. At ang plantasyon niya ng saging na nasa lupain ang minana niya sa mga pumanaw ng mga magulang sa bukid. Walang nagawa si Giop kung hindi ang pabayaan na lamang muna si Clarissa na nasa poder ng mga magulang ni Katrina. Kinagabihan ay nag-away na naman sila ni Katrina. Dahil galit na galit ito sa nalamang naglaya si Clarissa. Kaya lumayas yung bata dahil baka sinasaktan mo, Giop.
Pulyo nito habang naka-video call silang dalawa. Hindi ko nga sinasaktan ng anak mo. Kailan ko ba sinaktan ng mga bata ha? Napagsabihan ko lang naman siya dahil nahuli kong nagbo-boyfriend na. Hindi ba ama ka? Bakit hindi mo kaagad nalalaman ng mga pinagkakagawa ng mga anak mo? Palibasa kasi, napakapatugan mo. Nakuyom na lamang ni Giop ang kanyang kamao. Ha? Inutusan ba kitang magpunta dyan sa ibang bansa? Para balahurain ng pagkatao ko ha? Kaya ko naman kayong buhayin ng mga anak ko. Hindi naman ako magpupunta sa ibang bansa kung malaki ang sahod mo, Giop. Ang sabihin mo, masyado kang ambisyosa. Hindi ka marunong makontento sa kung ano ang meron tayo. At ako pa itong mali, Giop ha? Bulyo ni Katrina sa kanya. Nauwi sa malaking away nila ng asawa niyang si Katrina. Ang nangyari, kung kaya pinatay na lamang ni Giop ang telepono niya. Lumipas ang 2 linggo nang nagulat na lamang siya nang pag-uwi niya mula sa Boquerie ay naroon na si Clarissa sa bahay. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi rito. Pa, galit ka po ba sa akin? Napakakatlabing tanong ni Clarissa. Subalit napansin kaagad ni Giop ang pangangayayat sa katawan ng kanyang anak. Parang pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya nang makita ito. Kailanman ay hindi ako nagalit sa iyo, Clarissa. Ang sa akin lang naman, bata ka pa. Hindi pwedeng pagbo-boyfriend ang atupagin mo dahil wala pang may dudulot na mabuti sa iyo ang ganyang bagay. Kung nasa tama ka ng edad, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, hindi kita pagsasabihan, anak. Pero Clarissa, bata ka pa. Mahabang litanya ni Giop sa anak. Hindi nakaligtas kay Giop ang pagpatak ng mga luha nitong yumakap sa kanya. Pa, I'm sorry. Naninikip ang dibdib ni Giop na yumakap sa kanyang anak at hinaplos ang buhok nito. Tumatanda na pala ako at may dalaga na akong ubod ng tigas ng ulo, kagaya ng mama niya. Matabis ang ngiting sumilay sa labi ni Giop. Sa wakas ay nadinig din ng Diyos ang panalangin niyang sana'y makapag-isip na ng tama si Clarissa at umuwi na sa kanya. Papa, sorry na. Nanginginig ang boses ni Clarissa. Nahilam sa luha ang mga mata. Tahan na anak, hindi galit si Papa sa'yo. Subalit ay napakasaya ko. At bumalik ka na sa akin anak. Huwag mo nang gawin ulit ito ha. Hindi na napigilan pa ni Giop ang sarili na maluha habang yakap ang kanyang anak. May dalaga na nga siyang maganda, pero pasaway naman. Sorry na Papa, hindi na po talaga mauulit ito. Naging panatag ang loob ni Giop sa loob ng ilang araw, lalo na nang bumalik sa buhay niya si Clarissa. Pero napapansin ni Giop na simula noong nag-away sila ni Katrina, ay naging malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. Madalas ay marami itong rason na pagod dito sa trabaho, o kaya naman ay gusto na nitong matulog. Labis itong ikinabahala ni Giop at hiniling sa Diyos na sana ay nagkakamali lamang siya sa lahat ng iniisip niya. Sa mga sumunod na araw, ay naging abala si Giop sa kanyang plantasyon ng saging dahil sa nagsimula na ang mga taon niya sa pag-harvest. Kahit papaano ay masaya si Giop dahil maganda ang harvest niya at tunay-tunelada ang inabot ng harvest niya nang nakatanggap siya ng tawag mula sa anak na si Carlo. Pa, umuwi ka muna dito sa bahay. Si ate ay nagsusuka at masakit ang tiyan. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kay ate. Naiiyak na wika ni Carlo sa kanyang ama. Takot na takot ang nagbibinatang si Carlo nang nakitang namumutla na ang kanyang ate Clarissa. Humingi ka muna ng tulong kina Manang Maria, Carlo. Dalhin niyo sa ospital ang ate mo. Pauwi na ako anak. Pinupuntol sa kaba ang puso ni Giop sa nangyari kay Clarissa. Napapansin niya nitong mga huling araw ay naging matamlay si Clarissa. Lagi itong nakatulala habang sa malayo nakatingin na tila ba may problema ito. Ilang ulit na nga ba niya itong tinanong, subalit ngumingiti lamang ito at sinasabing meron lamang itong mahalagang iniisip. Pagdating sa ospital, ay kaagad na bumungat sa kanya ang kapitbahay niyang si Aling Maria. Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Si Clarissa po manang, kamusta? Anong nangyari sa anak ko? Puno ng pag-aalala si Giop sa kanyang noon ay nasa loob pa at sinusuri ng doktor. Maya-maya lamang ay lumabas na ang doktor at hinahanap ng mga magulang ni Clarissa. Dok, ano ang sakit ng anak ko? Mister, huminahon ka. Walang sakit ang anak mo. Pero kailangan niya ang pag-iintindi mo at pati na rin pag-unawa mo sa kanya. Lalo na ngayon, dahil sa batang edad ng anak mo, ay nabuntis na siya. Nagdadalang tao ang anak mo, mister. Paliwanag ng doktor kay Giop. Tila gumuho ang mundo ni Giop sa narinig na sinabi ng doktor. Kasabay noon,
ay ang pagguho ng mga pangarap niya bilang ama para sa kanyang anak. Yung pakiramdam niyang pinagsakloban siya ng langit at lupa. Ilang minuto pang pinroseso ni Geoff sa isipan niya ang lahat ng nangyari. Paano niyang ipapaliwanag kay Katrina ang lahat? That he failed as a father to his child. Magkahalong galit at awa ang nararamdaman ni Geoff ngayon para sa kanyang anak. Awa dahil sa gagampanan niya ang papel ng isang ina, bagaman sa batang edad pa lamang ito. Galit naman dahil sa pagiging papangas nito at sumuway sa kanyang kautusan. Nakauwi sila ng bahay na walang imikan, pati si Manang Maria ay hindi nakapagsalita dahil sa halatang-halatang pagkadismaya sa mga mata ni Gio. Carlo, handa mo ang hapunan natin. Pagod na ako sa sagingan kanina. Wika ni Gio na hindi man lamang magawang tignan si Clarissa. Pa, untag ni Clarissa sa ama. Pa, patawarin mo sana ako. Hindi ko po sinasadya pa. Patawad at hindi ako nakinig sa'yo. Napayak na lamang si Clarissa. Hindi ka nga nakinig sa akin. Kasi kung nakinig ka sa akin, anak, hindi ito mangyayari sa'yo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang ama ng pinagbubuntis mo na yan, ha, Clarissa? Hindi naman nakasagot si Clarissa na tanging higbi lamang ang isinagot nito sa kanyang ama. Clarissa, tinatanong kita. Pa, nag-aaral pa po siya. Hindi pwedeng malaman ito ng mga magulang niya dahil baka patayin siya ng mga magulang niya at patigilin siya sa pag-aaral. Hiyaw ni Clarissa sa ama. At siya pa rin talaga ang iniisip mo, ha? Paano ka? Paano ang kinabukasan mo? Paano ko sasabihin sa ina mo ang patungkol sa bagay nito, ha? Paano na, Clarissa? Pa, please, hayaan na lamang natin siya at ayaw ko ng gulo. Pa, please po. Naiiyak na sabi ni Clarissa. Clarissa, ano bang nangyari sa'yo, ha? Napahilamos sa mga kamay niya sa mukha si Gio habang frustrated na nakatitig sa kanyang anak. Isipin mong mabuti, anak. Hindi madali ang pinasok mong problema. Paano ang magiging apo ko, ha? Isisilang mo na lamang ba yan na walang ama? Niyakap ni Gio ang kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang si Clarissa. Lalong naging mabigat ang kalooban ni Gio matapos niyang makausap si Katrina na galit sa sinapit ng kanilang anak. Mga masasakit na salita ang binato nito kay Gio na tinatanggap niya na lamang kahit sobrang sakit. Laro ang sinasabi ni Katrina sa kanya na wala siyang kwentang ama, na kahit kailan na hindi siya maaasahan, na isa lamang siyang batugang lalaki na sinuwerteng nakapangasawa ng kagaya niyang masipag. Pati ang mga anak nila ay hindi niya maitaguyod ng maayos. Lahat ng masakit na salitang iyon ay tinanggap ni Gio, kahit na pakiramdam niya ay parang pinagtatataganan ni Katrina ang puso niya. Pero tiniis niya na lamang ang lahat ng iyon dahil ayaw niyang masira ang buong pamilya niya. Mananatili silang buo kahit binabayo ng bagyo. Kinabukasan ay muli niyang kinausap si Clarissa patungkol sa ama ng anak nito, kung kaya ay napaamin din ito. Isa pala itong mula sa mayamang pamilya. Ang mga magulang nito ay isa sa mga prominenteng tao sa lugar nila, kung kaya ay hindi pumayag si Gio na hindi kausapin ng lalaki, lalong-lalo na ang mga magulang nito. Galit na galit ang ama ni Clyde Romero na isang politiko. Natatakot itong masira ang pangalan niya sa lugar nila, kung kaya ay maayos itong nakipagkasundo kay Gio. Napagkasundoan nilang pananagutan ni Clyde si Clarissa sa tamang panahon. Susuportahan rin ng pamilya nila Clyde si Clarissa habang nagbubuntis pa ito. Naging maayos ang usapan ng dalawang panig. Pero simula noong araw na malaman ni Katrina ang nangyari sa anak na si Clarissa, ay tuluyan nang nagbago ang pakikitungo nito sa asawang si Gio. Naging malamig na ito at hindi na rin nagpapadala ng pera sa kanila. Kahit papaano ay may kinikita rin naman si Gio, kung kaya ay hindi naman sila naghihirap kahit hindi na nagpapadala ng pera si Katrina sa kanila. Pare, kung papayag ka ay dadalhin namin si Clarissa sa bahay ng maalagaan nito ng gusto ni Clyde, para naman tumigil na rin si Clyde sa kakalakwatsa niya. Pakiusap ng ama ni Clyde na walang iba kung hindi si Councilor Benjamin Romero. Oh, sige pre, walang problema sa akin yan. Ang mahalaga ay maayos ang kalagayan ng anak ko at hindi ito masasaktan. Isinama ng pamilya Romero si Clarissa sa pamamahay nila. Kahit nag-aalala si Gio, ay pumayag na lamang siya dahil yun na rin naman ang kagustuhan ng kanyang anak. Ito ay walang iba kung hindi ang sumama kay Clyde. Nakikita niyang sa edad na 14 ay umibig na ang kanyang anak kay Clyde, kung kaya ay binigyan niya ng kalayaan si Clarissa. Anong ibig mong sabihin, mahal? Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Gio sa sinabi sa kanya ni Katrina na maghihiwalay na raw sila. Tama ang narinig mo, Gio.
makikipaghiwalay na ako sa'yo. Diretsyang wika ni Katrina sa kanya. Pero bakit, Kat? Halos hindi makapaniwala si Gio sa kanyang narinig mula kay Katrina. Hindi na kita mahal, Gio. May iba na akong minamahal dito. Hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko sa kanya. Pero minahal ko na siya. Kahit napagdesisyonan kong makipaghiwalay na lamang sa'yo. Sunod-sunod ang pagdating ng mga problema kay Gio sa buhay niya. Subalit malakas ang pananalig niya sa Diyos na malalampasan niya ang lahat ng ito. Paglipas ng ilang buwan, ay lumago ng husto ang plantasyon ni Giop ng saging. Malaki ang kanyang kinita noong huling harvest niya, kung kaya ay sinagawa niya na lamang ang matagal ng binabalak. Ito ay walang iba kung hindi ang magtayo ng restaurant sa bayan nila. Isang grills and restaurant ang itinayo ni Giop, na siya mismo ang nagluluto. Masikap rin ang kanyang anak si Carlo, na laging nakaalalay sa kanya sa lahat ng ginagawa niya. Nanganak na rin si Clarissa, at isang batang lalaki ang isnilang ito. Mabilis na lumipas ang mga buwan at lumago na ang kainan ni Giop na itinayo. Habang abala si Giop sa pagkwenta ng kinita nila noong araw, ay nagulat na lamang siya nang makita si Clarissa na nagmamadaling pumasok sa restaurant. Putok ang labi nito na may kaunti pang dugo at maraming pasa sa katawan. Kalong nito ang anak na noon ay malapit ng mag-isang taon. Clarissa! Napatayo si Giop sa kinauupuan at sinalubong ang kanyang anak. Ganoon rin si Carlo na kaagad namang inalalayan ng kapatid niya. Kinuha niya mula sa ate niya ang sanggol na noon ay tulog na tulog. Anong nangyari sa iyo, Clarissa? Pa, hindi ko kaya doon. Hindi ko kaya ang lahat ng pananakit ni Clyde sa akin. Dati hindi niya ako sinasaktan dahil buntis ako kay Cyrus. Pero ngayon pa, palagi niya na lamang akong sinasaktan. Papatawad, pero wala na akong ibang mapupuntahan pa kung hindi sa iyo na lamang. Nagkamali ako at aminado ako sa bagay na yun. Akala ko ay mahal ako ni Clyde pero may iba na siyang kasintahan pa. Humahagulgol na iyak ni Clarissa. Mahigpit na niyakap ni Giop ang kanyang anak na si Clarissa at bukas palad na tinanggap ulit. Wala siyang ibang pinapayagan na manakit sa kanyang anak. Kung kaya dinala niya si Clarissa sa police station para sampahan ng patong-patong na kaso si Clyde Romero sa pananakit nito sa kanyang anak. Nakulong si Clyde at walang nagawa ang mga makapangyarihang mga magulang nito. Pero dahil sa menor de edad pa lamang ito, ay nasa poder ito ng mga taga-DSWD. Sa muling pagbubukas ng pasukan, ay muling bumalik sa pag-aaral si Clarissa. Naging aral niya sa buhay ang katigasan ng ulo niya sa pagsuway niya sa kagustuhan ng amang si Gio, na walang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang mga anak. Kumuha na lamang si Giop ng yaya para kay Baby Cyrus, na noon ay mag-iisang taon na. Ang mabuting padre de pamilya ay pinagpala ng Diyos, kung kaya ay mabilis na lumaki ang restaurant ni Gio. Nakapagbukas na rin siya ng isa pang grills and restaurant sa karating nilang baryo. Ang mga magulang naman ni Clyde ay palaging dinadalaw ang kanilang apo. Napakalaki ng panghinayang nila sa nangyaring hiwalayan ni Clyde at Clarissa. Matuling lumipas ang mga panahon at dumating na nga ang araw ng graduation ni Carlos sa senior high school. Naunahan pa nitong graduate ang ate niya. Napabalita sa kanila na umuwi na pala si Katrina dito sa Pilipinas, pero hindi ito umuwi sa mga magulang dahil kinakaya ng mga ito ang ginawa ng kanilang anak na di umano ay kumabit sa ibang lalaki sa abroad. Minaltrato raw ito ng bago niyang asawa sa Korea, kung kaya ay umuwi ito dito sa Pilipinas. Sa hindi kalayuan, ay tinatanaw ni Katrina ang buong pamilya niyang napakasaya sa graduation celebration ni Carlo. Tinatanaw niya na lamang ang mga ito sa malayo dahil wala na siyang mukhang ihaharap pa sa mga anak niya, lalo na kay Gio. Sa ngayon ay tatanawin niya na lamang mula sa malayo ang asawa niyang kanyang pinagtaksilan, na ngayon ay umangat na sa buhay. Napakalaki ng pagsisisi niya sa ginawa niya kay Gio, na walang ibang ginawa kung hindi ang magsakripisyo para sa pamilya nila at para sa ambisyon niya. Sa buhay ng tao, laging nasa huli ang pagsisisi. At sa bawat desisyon na ating gagawin, ay lagi natin itong pag-iisipan kung ito ba ang tama o mali. Hindi na natin maaaring ibalik pa ang nakaraan, pero maaari tayong magpatuloy sa buhay para itama ang mga kamaliang nagawa natin.